Sa araw na iyon ay nakatanggap si Lucy Hill ng sulat mula sa River University na siya ay pumasa at natanggap bilang second-year transfer student. Siya ay tuwang-tuwa kasama ang kanyang lola na kumapkop sa kanya, dahil sa wakas ay makakapagpatuloy na siya ng kanyang pag-aaral. Sinaad ng kanyang lola na doon siya manirahan sa bahay ng kanyang apo na si Sebastian Walker, ang CEO ng Walker Corporation. Nang magsimula na ang press conference ng nasabing kumpanya, ay natigil iyon nang biglang tumawag ang lola ni Sebastian sa kanya upang ipaalam na papunta na sa kanyang bahay si Lucy Hill, ang kanyang adopted na apo. Napag-alaman na noong panahong kinuha siya ay sugatan at duguan. Humingi siya ng tulong kay Sebastian at sinabing, "Tulungan mo ako, pinatay ang aking ina." Agad siyang tinulungan ni Sebastian at dinala sa kanyang lola na nasa probinsya. Ngayong kolehiyo na siya, kailangan niya ng matuluyan para makapag-aral sa syudad. Diyan na muna siya tumira sa bahay muha, saad ng kanyang lola, sabay baba sa telepono. Pagdating ni Lucy sa bahay ni Sebastian ay namangha siya sa ganda noon. Ngunit nang buksan niya ang pinto ay tumambad sa kanya si Isabel Martin, ang babaeng patay na patay kay Sebastian. Dahil hindi siya pinapansin ni Sebastian ay gusto na niyang wakasan ang buhay niya sa bahay mismo ng CEO. Nang makarating ang balita kay Sebastian ay agad niyang kinansela ang conference para umuwi. Samantala, habang pinapanood ni Lucy ang nangyayari sa loob ng bahay, ay bigla siyang tinulak ng butler ni Sebastian upang pumasok sa loob. Pagdating doon, ay agad niyang binati si Isabel na gustong gumawa ng eksena. "Hay, huwag mo akong pansinin, tuloy mo lang," saad ni Lucy. "Butler, sino ang babaeng iyan?" tanong ni Isabel, sabay lagay ng tali sa kanyang leeg. "Siya ang babaeng nakalaan upang maging asawa ni boss," saad niya sabay balik ng tali sa leeg niya. Dahil doon, lalong nagwala si Isabel, dahilan upang muntik siyang matuluyan at mabigti ng tali. Sa kabutihang palad, agad siyang niligtas ni Lucy at ang butler ni Sebastian. Hanggang biglang pumasok si Sebastian na nagtatanong kung ano ang ginagawa nila. Agad binitawan ni Lucy si Isabel, dahilan upang mahulog siya sa sahig. Pagkatayo ay agad niyang tinuro si Lucy, "Gusto niya akong patayin," saad niya. Sumagot si Lucy at sinigaw, "Baliw ka yata. Isa kang probinsya nang walang alam," sagot ni Isabel. Habang sila ay nagsisigawan, bigla silang pinatigil ni Sebastian. "Sebastian, sabi ng butler mo, nakalaan daw ang babaeng yan upang maging asawa mo. Hindi yan totoo, di ba?" Bulalas ni Isabel. "Oo, hindi yan totoo. Makikitira lang ako dito pansamantala, at hindi ko ebebenta ang sarili ko kahit kanino," saad ni Lucy. Doon ay naisip ni Sebastian, mukhang hindi interesado ang babaeng eto sa akin. Hanggang magsalita si Isabel at sinabihan si Lucy na huwag masyadong mangarap dahil isa lang siyang hamak na probinsyana at siguradong hindi siya patitirahin doon ni Sebastian. "Huwag mo akong itulad sa'yo na patay sa pag-ibig. Gusto mo pang gawing haunted house ang bahay na eto dahil lang hindi ka gusto," saad ni Lucy, sabay ngiti kay Sebastian. "Kapag napangasawa ko ang babaeng eto, malamang malaki ang maitutulong niya para makaiwas ako sa gulo," naisip ni Sebastian. Hanggang tawagin niya si Isabel at sinabing, "Kung gusto mong magpakamatay dito, walang problema sa akin. Ibenta ko na sa'yo ng 120 million, ikaw na ang bahala," saad niya. Gayunpaman, agad tumanggi si Isabel at sinabing, "Ang totoo, wala akong balak gawin iyon," dahilan upang agad siyang sabihan ni Sebastian na umuwi na. Pagkaalis nila ay pinakilala ng butler sina Sebastian at Lucy sa isa't isa. "Hi brother," saad ni Lucy. "Huwag mo akong tawaging ganyan," saad ni Sebastian. "Anong itawag ko sa'yo? Pwede bang tawagin na lang kitang uncle?" tanong niya. "Gusto ni Lola na ikaw ang mapangasawa ko," saad ni Sebastian, dahilan upang magalit si Lucy sabay sabing hindi iyon totoo. "Hindi pwede yan, nagbibiro ka lang. Maliban sa nag-aaral pa ako, 8 years na ang pagitan natin," bulalas ni Lucy. "Nag-promise ako kay Lola na tatapusin ko ang pag-aaral at hindi agad mag-asawa. Kahit anong gawin mo, hindi ako makikipag-date sa'yo," saad ni Lucy sabay alis. Dahilan upang lalong magka-interest sa kanya si Sebastian. Kinagabihan, tumawag ang lola ni Lucy upang kumustahin siya. Tinanong niya kung binubuli ba siya ni Sebastian. "Hindi po siya baliw kaya't hindi niya magagawa iyon," saad ni Lucy. "Nag-aalala lang ako dahil first time mong tumira sa syudad. Wala po kayong dapat ikabahala dahil kahit galing ako sa probinsya, meron namang pong internet kaya't nalilibang pa rin ako," saad niya. Kinalaunan, nagkita sina Isabel at Lucy sa paaralan. "Ampon, ang dapat sa'yo bumalik doon sa pananggalingan mo.
Wala kang lugar dito sa syudad at lalong wala kang karapatan para nakawin ang lalaking para sa akin, saad ni Isabel. Pumunta ako dito para mag-aral at hindi para agawin ang lalaki mo. Siguro hindi masyadong na-develop ang iyong utak at hindi umaandar ang iyong cerebellum kaya't ganyan ka mag-isip, sagot ni Lucy. Hindi niya yun maintindihan, ngunit matapos ipaliwanag ng kanyang mga kaibigan ay tinaas niya ang kanyang kamay upang sampailan sana si Lucy. Gayunpaman, pinigilan niya siya at sinabing, "Sweetie, huwag mong masyadong ibuhos ang sarili mo sa lalaki, focus ka muna sa pag-aaral. Mataas ang grade na nare-require ng paaralang eto upang pamasa. Maliban kung malaki ang dinonate ng pamilya mo dito." Pagkatapos noon ay agad niya siyang binitawan at tumakbo papasok dahil magsisimula na ang kanilang klase. Pagpasok niya sa classroom ay nagpakilala siya bilang bagong lipat na estudyante ngunit hindi siya pinapansin. Nagtaka sila kung paano siya nakalipat doon samantalang ang higpit ng school sa requirements lalo na sa grades. Malamang nakapasok yan dahil sa koneksyon, hindi magtatagal, lalabas din ang kabubuhan niyan, panigurado hindi rin yan makakagraduate, saad nila. Ngunit para kay Lucy, pumunta siya doon para makapagtapos sa pag-aaral. Kahit ano pa ang sabihin ninyo, wala akong pakialam, basta ako, makakapagtapos, saad niya. Pagdating ng uwian ay agad umawi si Lucy ngunit muli siyang nagulat nang makita si Isabel at ang nanay ni Sebastian na naroroon. Pagkalapit niya ay agad siyang tinuro ni Isabel na minaliit at pinahiya di umano siya ni Lucy sa school. "Tita, sinasabi rin niya na siya daw ang mapapangasawa ni Sebastian," dagdag niya. "Lucy, alam kong gusto ka ni Mama na maging asawa ni Sebastian, ngunit hindi ibig sabihin na yon, saad ni Mrs. Walker. "Hindi po, nagkakamali po kayo. Wala akong sinabing ganyan, nagsisinungaling po siya. Pero tingin ko nababaliw na po yata siya sa pag-ibig, kaya't naiintindihan ko naman po na hindi talaga siya makapag-isip ng normal," bulalas ni Lucy. Muli siyang tinitigan ni Mrs. Walker at sinabi, "Lucy, tandaan mo to, pansamantala ka lang natitira dito, at kahit anong gawin mo. Hindi kita magugustuhan bilang aking daughter-in-law," saad niya. Ang Walker family ay isang pamilyang mataas ang status, kaya't dapat lang na ang mapangasawa ng aking anak ay ganun din, sabay tingin kay Isabel. "Tama po kayo, mayaman at may itsura ang anak nyo, kaya't dapat lang na maghanap siya ng ganun din," saad niya sabay tanong, "Pwede na ba akong kumain? Buong araw po akong nasa klase, kaya't lubos akong nagutom," dagdag niya. Doon ay nagsalita ang ama ni Sebastian at sinabihan si Mrs. Walker na mukhang wala namang interest si Lucy sa kanilang anak. Kaya't hanggat maari, huwag na niya siyang pahirapan. "Pwede ka nang kumain," saad niya kay Lucy. Pagkaakyat niya sa taas ay nakasalubong niya si Sebastian na nakikinig. "Ma, kung ang pag-aasawa ng isang lalaki at babae ay nangangailangan ng parehas na social status, hindi ba't ibig sabihin niyan, kailangan niyo ring mag-divorce ni Papa dahil hindi rin kayo parehas ng status sa buhay?" tanong ni Sebastian. "Anong klaseng tanong yan?" bulalas ng kanyang ina. Dahilan upang sabihin ni Sebastian na isa siyang epokrito. Binalaan niya ang kanyang ina na tumigil na sa pakikialam sa kanyang love life, dahil kung hindi, tatanda na lang siyang binata at matigil na rin ang generation nila. Hanggang biglang bumaba si Lucy upang tawagin silang kumain. Ngunit nang muli siyang umakyat ay nadulas siya, dahilan upang mapasandal siya sa mga bisig ni Sebastian. Nang makita iyon ni Isabel ay muli siyang nainggit at sinabing, "Nakita mo yun?" Nakatitig siya kay Lucy. May gusto ba siya kay Lucy, samantalang ni minsan, hindi niya ako tinitigan ng ganon. Agad tumaya si Mr. Walker at sinabing, "Tara na, huwag na nating pakialaman ang buhay pag-ibig nila. May sariling desisyon ng ating anak, kaya't epaubaya na natin yun sa kanya." Pagkaalis nila ay agad tinanong ni Sebastian si Lucy, "Wala bang sinabi si Lola sayo? May ginawa ka ba kay Isabel kaya siya ganon? Kung mamboboli ulit siya, sabihin mo lang sa akin," saad niya. "Sinubukan niya akong bolihin, pero hindi siya nagtagumpay," sagot ni Lucy. Tinanong siya ni Sebastian kung may maalala ba siya na nangyari noong siya ay bata pa. Nagtaka si Lucy sa kanyang tanong ngunit sinabi niya na wala siyang maalala. Pagka-uwi ni Isabel ay agad siyang tinanong ng kanyang mga magulang kung saan ba siya nagpupunta. Nang malaman nila na pumunta siya kay Sebastian ay biglang nagliwanag ang kanilang mukha, sabay tanong kung kumusta na sila ng CEO. Tinanong ng kanyang ina kung pinaalis na ba ang babaeng probinsyana. "Ma, hindi siya pinaalis, ang malala, lalong napapalapit si Sebastian sa kanya. Nakita ko lang na sumandal siya kay Sebastian at gustong-gusto naman niya, anong gagawin ko?" tanong niya. Nagsalita ang kanyang ama at sinabi na nalaman niyang natanggap siya sa River University dahil sa skills niya sa sports na gun shooting.
Paano naging magaling sa gun shooting ang isang probinsya ng katulad niya? Gagawan ko ng paraan para ma-expose ang panlulukong ginawa niya. Tignan lang natin kung hindi siya paaalisin agad sa university, saad ni Mr. Martin, bagay na kinatuwa ni Isabel. Kinalaunan, binisita ng lola ni Sebastian si Lucy upang kumustahin. Nang makita siya ni Lucy ay sobrang natuwa siya. Lola, okay lang po ako, wala pong nambubuli sa akin. Sakasob-sob lang po ako sa pag-aaral. Kapag natapos ko na ang kolehiyo ay babalik po ako sa probinsya para may kasama kayo. Gayunpaman, agad siyang sinabihan ng kanilang lola na huwag na siyang bumalik para lang mag-farming sa probinsya. Bagkus, sa syudad na siya manirahan at doon na niya i-apply ang kanyang napag-aralan. Pero lola, ayaw kong mawalay sa'yo, sagot ni Lucy, dahilan upang sabihin ng kanilang lola na para maresolba iyon, magpakasal sila ni Sebastian. Nang sa ganun, magiging isang pamilya na tayo, dagdag niya. Seryoso po ba kayo? Hanggang napaisip si Lucy at sinabing, malaki ang utang ko sa'yo dahil sa pagligtas mo sa buhay ko. Kung yan po ang nais nyo, yun po ang gagawin ko, saad niya. Ngunit agad pinaliwanag ng kanilang lola na ang nagligtas sa kanya habang siya ay duguan at walang malay ay si Sebastian. Nagulat siya nang malaman niya iyon, hanggang mapagtanto niya na kaya pala siya tinatanong ni Sebastian noong isang gabi, ay dahil siya ang tumulong sa kanya. Hanggang biglang lumabas si Sebastian na nagtatanong kung ano ang pinag-uusapan nilang dalawa. Willing akong magpakasal sa'yo, pero hintayin mo munang matapos ko ang aking pag-aaral, saad niya sabay alis. Lola, anong sinabi niyo sa kanya at para siyang nasaniban, tanong ni Sebastian. Alam na niya na ikaw ang tumulong sa kanya, sagot niya. Lola, isa akong CEO, hindi ko kailangan gumawa ng ganun para lang makahanap ng mapang-asawa. Isa pa maraming nagkakagusto sa akin, sa kanila palang pwede na akong makahanap ng best wife kung gugustuhin ko, paliwanag ni Sebastian. Ganun, bakit hindi mo gawin yang sinasabi mo, anong edad mo na? Sa totoo lang, hindi mo pwedeng ikumpara si Lucy sa iba. Inalagaan ko siya at sinanay hanggang lumaki siya ng maayos. Para sa akin, siya ang the best sa lahat, bulalas ng kanyang lola. Kinabukasan sa school, tinawag si Lucy ng kanyang professor. Sinaad niya na siya ay pinapatawag sa dean's office. Yun ay dahil may nag-report di umano na peke ang kanyang documents para makapasok sa nasabing school. Hanggang napag-alaman na pamunta doon ang mga magulang ni Isabel upang magsumbong na pinahiya di umano ni Lucy si Isabel noong isa pang araw. Wala rin siyang talent o kasanayan man lang, kapag kumalat eto sa labas, masisira ang reputasyon ng River University. Sir, paalisin niyo na siya ngayon din, saad ni Mr. Martin. Hanggang dumating si Lucy na nagulat dahil nakita na naman niya si Isabel. Ikaw na naman, saad niya. Ang matindi, dala niya ang kanyang mga magulang, pati ang mga reporters, para siguraduhing mapahiya siya sa publiko. Miss Lucy, galing ka sa probinsya at mukhang wala kang alam na kahit anong kasanayan, lalo na sa shooting. Totoo ba eto? Tanong ng isang reporter. Hindi totoo yan, lahat ng mga documents na pinasa ko ay totoong mga patunay ng aking kasanayan, wala akong pineke dyan kahit isa. Muli siyang kinontra ni Isabel at sinabing tinulungan lang siya ng Walker family pero hindi yun excuse upang makapasok siya sa nasabing school. Habang patuloy na nagbabangayan ang dalawa, biglang nagdeklara ang dean na papuntahin sila sa shooting field para magkaalaman. Gawin mo iyon bilang isang professional shooter. At kapag oras na nagkamali ka, tanggal ka na sa paaralang eto, saad ng dean. Hindi nagtagal ay nakarating ang balita sa pamilya Walkers na gustong paalisin si Lucy sa nasabing paaralan. Hanggang nagsimula na ang shooting at binigyan siya ng 3 beses upang tapusin iyon. Sa una at pangalawang shot ay nakuha niya iyon, ngunit sa pangatlo ay sinabi nila na hindi pumasok ang tira niya kaya agad nagdesisyon ng dean na paalisin na siya sa nasabing school. Doon ay tuwang-tuwa ang mga magulang ni Isabel na nagsasabing wala ng school ang tatanggap sa kanya dahil sa ginawa niya di umano na pamemeke sa kanyang dokumento. Tignan natin kung magugustuhan ka pa ni Sebastian, at kahit gustuhin ka pa niya, hindi rin papayag ang mga shareholders dahil sa kahihiyan na dinulot mo, saad ni Isabel. Habang pinagkakaisahan siya ng mga reporters ay biglang may sumigaw. Tigil nyo na yan. Nagulat na lang sila nang makitang naroroon si Sebastian, ang CEO ng Walker Group. Agad siyang sinabihan ni Isabel na hindi totoong shooter si Lucy at gumamit lang siya ng peking dokumento para lang makapasok sa kanilang paaralan. Nararapat lang na patalsikin na siya dahil isa siyang kahihiyan dito, saad niya. Hanggang inabot sa kanya ang security footage kung saan kuha ang pangatlong tira niya. Napag-alaman na lumusat ang bala sa parehas na butas kung saan nakuha niya ang pangalawang tira, ang bullseye.
Dahil doon agad humingi ng paumanhin ang kanilang dean at binawi ang kanyang pahayag na nagsasabing tanggal na si Lucy sa paaralan. Nagalit ang kanilang lola, dahilan upang sabihin ng dean na yun ay dahil sa reklamo ng Martin family. Na nagsasabing peke ang mga dalang dokumento ni Lucy para matanggap sa nasabing paaralan. Dahil doon, agad nagsorry si Mr. Martin at sinabing nagkamali lang sila sa akala. Agad namang sinabi ni Mrs. Martin na nagsumbong ang kanilang anak na binoboli di umano ni Lucy noong isang araw. Dahil doon, napaamen ni Lucy si Isabel na nagdala siya ng dalawang kasama upang bogbogan siya sa campus. Sa kabutihang palad, nakatakbo siya. Doon ay sinabihan si Isabel ng dean na gumawa ng apology letter para kay Lucy. Kasunod noon ay sinabihan ni Lucy sina Mr. and Mrs. Martin na nakakasira ng reputasyon ang ginawa nilang pagdala ng mga reporters para lang siraan siya. Sinaad niya na dapat mag-apologize din sila, kagaya ng sinabi nila sa kanya kanina, naluluhad siya sa kanilang anak upang magmakaawa. Dahil doon, agad nagsorry si Mrs. Martin at sinabing, hindi namin alam na ang husay mo pala sa ganyan. Matapos nilang magsialisan ay kinausap ni Sebastian si Lucy. Hindi ko inaasahan na magaling ka pala sa shooting, dahilan upang sabihin ng kanilang lola na makakatulong yun para hindi siya bulihin, lalo na't wala na siyang mga magulang. Kinabukasan sa opisina, agad sinabihan ni Sebastian ang kanyang assistant na si Lucas, upang paimbestigahan ang background ni Lucy Hill. Sinaad niya na natagpuan niya siya noong siya ay duguan at gusto niyang malaman kung bakit nangyari iyon. Binanggit din niya na gusto niyang pakasalan si Lucy, bagay na gumulat kay Lucas. Hindi ka naman nababaliw boss, bakit sa dinami-dami ng pagpipilian, isang country girl pa ang gusto mo, saad niya. Dahil walang binatbat ang iba sa kanya, saad ni Sebastian. Alam ko na kung bakit mas gusto mo sa kanya. Dahil kumpara sa mga babaeng sosyal, totoo siya at hindi plastic, hindi marunong magkunwari, palaban at masigasig. Tama ba ako? Tanong niya. Hanggang biglang dumating ang isa sa kanyang tauhan na nagsasabing walang kaibigan si Lucy sa school, lalo na't isa siyang probinsyana. Dahil doon, kinausap ni Sebastian ang kanyang assistant na si Lucas upang hanapan si Lucy ng kaibigan na lingid sa kanyang kaalaman. Kinalaunan sa school, kinausap si Lucy ng isa sa kanyang mga classmates. Tinanong niya si Lucy kung hindi ba siya lalabas para kumain, pagkatapos ay pinuri siya na maliban sa maganda siya ay magaling siya sa shooting. Pwede ba kitang maging kaibigan, para naman may kasabay akong kumain, at may magreserba ng upuan oras na malate ako, saad niya. Agad siyang tinanggap ni Lucy at tinanong ang pangalan niya. Ako si Ava, sagot niya. Pagdating ni Lucy sa bahay ay nagtaka siya na wala ang kanyang lola. Ngunit lalo siyang nagtaka nang makita niya na naroon na si Sebastian. Isa siyang CEO ng kumpanya pero bakit ang aga niyang umuwi, naisip niya. Biglang nagsalita si Sebastian at sinabi na umuwi na ang kanilang lola dahil nag-aalala siya sa mga alaga niyang hayop. Huwag kang mag-alala, sa susunod, sisiguraduhin kung magtatagal siya dito, saad niya. Pagdating ng hapunan ay agad siyang tinanong ni Sebastian, may nakilala ka bang kaibigan sa school? Hanggang tanungin niya si Lucy kung seryoso ba siya sa sinabi niya na magpapakasal siya sa kanya pagkatapos ng kanyang pag-aaral. May choice ba ako? Tanong ni Lucy. Wala, saad niya. Kailangan ko ng asawa, at nakita kong nababagay ka sa posisyon. Plano kong isa publiko na ikaw ang girlfriend ko sa mga susunod na araw. Gusto kong tumigil na ang mga babae sa panggungulit, paliwanag niya. So gusto niya akong pakasalan para lang tigilan siya ng mga babae, naisip ni Lucy. Kailan mo planong isapubliko? Tanong niya. Pagkatapos ng 2 linggo, sa birthday ko, sagot ni Sebastian. Nasa tamang edad ka na, kuha na tayo ng marriage certificate bukas, bulalas niya. Nagulat si Lucy sa kanyang sinabi at sinaad na masyado pang maaga para gawin iyon. Hindi pa natin kilala ang isa't isa, pwede bang gawin muna natin iyon? Tanong niya. Agad pumayag si Sebastian ngunit nang tanungin niya siya kung ano ang mga bagay na gusto niya ay agad na mula si Lucy at nagpaalam na magpapahinga na. Nagbablush siya, kung hahalikan ko siya ngayon. Baka mamamatay siya sa gulat, naisip ni Sebastian. Samantala, sa bahay ng mga Martins ay nagtaka sila kung bakit sa loob ng maraming taon, ay naisip ni Sebastian na mag-celebrate ng kanyang birthday. Hindi kaya balak niyang i-announce ang engagement niya sa probinsya ng iyon, saad ng kanyang ama. Mukhang nahuhumaling na siya sa babaeng iyon, hindi pwedeng mahigitan niya si Isabel, saad ng kanyang ina. Huwag kayong mag-alala, hindi mangyayari iyan, bago pa sila magkatuluyan ay sisiguraduhin kung hindi mangyayari iyon. Saad ni Isabel. Kinalaunan sa school, pinatawag si Lucy ng isa sa kanyang classmates.
Pinapatawag ka daw ni Professor Clark, saad niya. Gayunpaman, pagdating ni Lucy sa lugar ay agad siyang sinalubong ng tatlong lalaki upang pagsamantalahan siya. Hanggang napag-alaman na plano lahat iyon ni Isabel upang masira ang reputasyon ni Lucy. Panigurado, hindi na siya magugustuhan ng kahit sinong matinong lalaki, oras na malaman nilang nakipagkita siya sa tatlong iyon, saad nila. Agad nakarating kay Sebastian ang balita na pumunta si Lucy sa isang lugar kung saan may kasama siyang tatlong lalaki. Sa nasabing lugar ay napansin agad ni Lucy na isang trap lang ang pagtawag sa kanya para puntahan ang kanyang professor. Ikaw ba si Lucy? Balita ko magaling ka raw mag-shoot, saad ng isa sa kanila sabay tawa. Nang makakuha ng pagkakataon ay agad sinipa ni Lucy ang hita ng isa sa kanila, dahilan upang tamaan ang kanyang pagkalalaki, hanggang siya ay mapaupo sa lupa. Doon ay nilabas ni Lucy ang kanyang cellphone at binuksan ng recording. Sabihin niyo ang totoo, kung gusto niyong makaligtas. Sino ang nag-utos sa inyong tatlo upang pagsamantalahan ako? Tanong ni Lucy. Sa takot ay agad nagsabi ang dalawa na sila ay inutosan ni Isabel Martin. Hanggang dumating ang kanilang professor kasama sina Sebastian na nag-aalala kung ano na ang nangyari sa madamong lugar na iyon. Biglang nagsalita ang isang estudyante at tinuro si Lucy. Nakita ko siya nakasama ang tatlong lalaki para pumunta dito, saad ng babae, bilang pahiwatig na gusto ni Lucy na magpagamit sa kanila. Hindi naniniwala si Sebastian na kayang gawin iyon ni Lucy, ngunit sinimulan na siyang dismayahin ng kanyang assistant. Agad nagsumbong si Lucy sa kanyang professor na sinubukan siyang bolihin ng tatlong lalaki, ngunit hindi naniniwala ang kanilang professor at tinanong, sigurado ka bang ikaw ang binoboli? Agad nagsinungaling ang tatlo dahilan upang ilabas ni Lucy ang kanyang ebidensya. Nang marinig nila ang recording ay nagalit si Sebastian, ngunit agad siyang sinabihan ng kanilang professor na gagawan niya ng paraan para maparusahan sila. At hindi na muling uulit pa. Nang makaalis na ang lahat, sinabihan ni Lucy si Sebastian na hindi niya kailangan magkunwari na nag-aalala, kahit pa girlfriend niya siya. Sinong nagsabing nagkukunwari ako, saad ni Sebastian. Sa alagang ang aso nag-aalala ka kapag may nangyari, sa tao pa kaya, saad niya. Hinawakan ni Sebastian ang kamay ni Lucy ngunit hinila niya iyon dahil nahihiya siya. Bakit parang tumatalon ng puso ko, gusto ko ba siya, naisip ni Lucy. Matapos makahanap ng pwesto ay tinanong siya ni Lucy kung ano ba ang nangyari noong panahong kinuha niya siyang walang malay. So gusto mong malaman kung bakit ka inabandonan ng pamilya mo, tanong ni Sebastian. Maalala kong duguan ka noon, malamang may hindi magandang nangyari sa iyong pamilya, sa tingin ko hindi ka inabandona, dagdag niya. Doon ay hinawakan ni Sebastian ang kamay niya at sinabi na huwag siyang mag-alala dahil pinapaimbestigahan na niya iyon. Nagpasalamat si Lucy na kung hindi dahil sa kanya ay malamang patay na siya ngayon. Hindi rin, dahil kung hindi ko yun ginawa ay malamang may ibang taong gagawa noon. Tinawag niya ang pangalan niya, pagkatapos ay sinabi, kung ayaw mong magpakasal sa akin, sabihin mo lang kay Lola, saad niya. Sa totoo lang, may itsura ka. Kahit nauna ka ng 8 years, hindi masama kung magpakasal ako sa'yo, sagot niya. Hanggang onti-onting lumalapit si Sebastian upang halikan siya. Ang hindi nila alam, pinapanood sila ni na Lucas at Ava. Oh my God, sa tingin ko yan ang first kiss ni boss sa isang babae, saad ni Lucas. Mukhang naka-jackpot na pala si Lucy, saad ni Ava. Habang palapit si Lucy upang tapatan si Sebastian ay biglang may dumaan, dahilan upang biglang magsabi si Lucy na oras na para pumunta siya sa klase. Pagkaalis niya ay agad nilapitan si Sebastian ng kanyang assistant na kinagulat niya. Boss, alam ko na kung bakit nagustuhan mo si Lucy, kanina lang pinataob niya ang tatlong lalaki kahit mag-isa lang niya. Noong isang araw, hindi rin nakalusot si Isabel kahit kasama pa ang kanyang mga magulang. Bulalas niya. Madami talaga siyang good qualities, saad ni Sebastian, dahilan upang sabihin ng kanyang assistant na nag-aalala siya para sa kanya. Boss, sa totoo lang, para siyang double-edged sword. Paano kung isang araw abusuhin ka niya? Tanong ng kanyang assistant. Hindi mangyayari yan, sa posisyon kong eto, hindi niya magagawa iyon, saad ni Sebastian. Bagay na lalong nagpaalala sa kanyang assistant. Kinalaunan sa school, tinanong ni Ava si Lucy kung boyfriend ba niya ang CEO ng Walker Group. Enamen yun ni Lucy at muli siyang tinanong kung paano sila nagkakilala. Niligtas niya ako noon. Bilang kabayaran, inoffer ko ang aking sarili, saad ni Lucy. Pero hindi ko alam kung paano siya harapin, hindi ko rin alam kung paano mag-date, dagdag niya. Kung gusto mo, tulungan kita, saad ni Ava. Samantala, gabi na nang makarating si Lucy sa kanilang bahay, bagay na pinagtaka ng kanilang maid.
Agad niyang tinanong kung nandoon na si Sebastian, sabay paliwanag na late siyang umuwi dahil marami silang ginawa sa school. Sa totoo lang, simula dumating ka rito, lagi nang maagang umuwi si Sir, saad ng kanilang maid. Agad umakyat si Lucy upang tignan siya ngunit nang makarating siya sa kanyang kwarto ay tumambad sa kanya ang hubad na si Sebastian. Pasensya na, hindi ko alam na nasa shower ka pala. Saad niya. Doon ay agad siyang nagpasalamat dahil sa pagpunta niya di umano sa kanyang school at sa pag-alaga sa kanya. Yun lang ba? Tanong ni Sebastian. Doon ay bigla siyang nilapitan ni Lucy upang halikan, ngunit nang paalis na sana siya ay hinila siya ni Sebastian upang halikan siya pabalik. Samantala, nagpapanik na si Isabel dahil nahuli si Layla Smith, ang estudyanteng kasabwat niya para ipahamak si Lucy. Hindi ka kasi nag-iingat, sigaw ng kanyang ina. Hindi ko naman inaasahan na gano'n ang mangyari. Sagot ni Isabel, huwag kang mag-alala, hindi pa sila kasal, basta kailangan mo munang kumalma ngayon, dahil sa mga nangyari ay paniguradong mainit ka na sa mata ni Sebastian, saad ng kanyang ina. Samantala, habang gumagawa si Lucy ng dumplings ay sinamahan siya ni Sebastian sa kusina. Dahil doon, nagtaka ang kanilang katulong pati si Mrs. Walker dahil sa buong buhay niya, ngayon lang mapadpad ang anak niya sa kusina para magluto. Malamang sadyang pinadala si Lucy ng langit upang maturuan ang aking anak. Saad ni Mrs. Walker. Kinalaunan, nilapitan ni Mrs. Walker ang dalawa. Lucy, samahan kita bukas na mamili ng mga bagong damit mo, saad niya. Ngunit naisip ni Lucy na hindi siya gusto ni Mrs. Walker kaya't agad siyang nagsabi na marami pa siyang mga damit. Malapit na ang birthday ni Sebastian, kailangan maayos ang suot mong humarap doon, sagot niya. Doon ay nagsabi si Sebastian na siya na ang bahala kay Lucy. Ngunit sinabihan siya ng kanyang ina na marami pa siyang ibang asikasuhin para sa kanyang kaarawan kaya't siya na lang ang bahala kay Lucy. Habang nasa shopping ay tinanggihan ni Lucy ang damit na gustong bilhin ni Mrs. Walker para sa kanya. Wala pa po akong trabaho, hindi maganda na ganito kamahal ang suot ko, saad ni Lucy. Dahil doon, binanggit ni Mrs. Walker ang pagiging probinsyana niya, na dapat palitan na rin niya ang panlasa niya tungkol sa mga damit. Auntie, ang totoo hinalikan ako ni Sebastian kagabi at sinabi niyang mabango ako, bulalas ni Lucy, sabay tawag sa sales lady. Miss bilhin ko ang damit, saad niya sabay labas sa black card na binigay sa kanya ni Sebastian. Dahil doon, nagulat si Mrs. Walker, mukhang nahulog na yata talaga ang anak ko sa kanya, saad niya. Hanggang ayain niya siya upang kumain sa isang western restaurant. Habang sila'y kumakain, sinabihan ni Mrs. Walker si Lucy na kapag kumakain, ay huwag niyang pahingayin ang kanyang plata. Hindi mo alam ang tungkol sa western dining, pahihiyain mo ang aking anak sa ganyan, saad niya. Mrs. Walker, kung sa tingin mo capable ang anak mo, hindi siya dapat nakadepende sa babae para lang siya ay purihin. Kung ayaw mo akong makasabay, okay lang naman po na mauna na kayo, susunod na lang po ako, saad niya. Dahil doon, kinuhanan siya ng litrata ni Mrs. Walker na kumakain pagkatapos ay pinadala iyon kay Sebastian. Tignan mo ang babaeng eto, walang manners sa harap ng pagkain, saad niya. Ma, pinapakita mo lang kung gaano siya kagandang tignan, saad ni Sebastian. Habang tinititigan niya si Lucy sa cellphone ay biglang dumating ang mensahe ng kanyang assistant na nagsasabing may nakuha siyang detalye, tungkol sa araw na nakita si Lucy na walang malay. Agad siyang tinawagan ni Sebastian at doon sinaad niya na noong panahong nakita niya si Lucy ay ang panahong nagkaroon mismo ng sunog sa nasabing lugar. Agad niyang pinadala ang litrata ng mag-ina at doon ay nakita ni Sebastian na si Lucy ang batang nasa litrato. Doon ay naalala niya ang paghingi sa kanya ni Lucy ng tulong at ang sinabi niya na patay na ang kanyang ina bago siya himatayin. Sinaad ni Lucas na ang ama ni Lucy ay si Noah Hill, isang hotel tycoon at ang asawa niya ngayon ay isang model, na agad niyang pinakasalan pagkatapos mamatay ang ina ni Lucy. Sinabi rin niya na merong anak si Noah Hill sa bago niyang asawa na 18 years old at nagngangalang Lily. Nangangahulugan na noong 2 years old pa lang si Lucy ay may anak na sa labas ang kanyang ama. Napag-alaman din na pagkatapos ng sunog ay agad sinabi ng kanilang ama na patay na ang kanyang anak na si Lucy. Doon ay muling pinaimbestigan ni Sebastian si Noah Hill para makakuha pa ng mga ebidensya. Gayunpaman, sinabi ni Lucas na nangyari yun 15 years ago, at may tendency na mahihirapan sila sa paghahanap. Muling tinanong ni Lucas kung itutuloy ba nila ang selebrasyon ng kanyang birthday sa Noah's Hill Hotel. Oo, matutuloy. Imbitahan mo na rin ang buong pamilya ni Noah Hill. Gusto kong makita kung anong klaseng tao sila, saad ni Sebastian. Samantala, habang nag-aaway ang dalawa tungkol sa table manners, ay agad binayaran ni Lucy ang kanilang kinain pagkatapos ay agad silang umalis.
Ngunit bago pa makababa sa hagdan ay hinablot ng isang lalaki ang bag ni Mrs. Walker pagkatapos ay agad iyong tumakbo. Ngunit bago pa makalayo, ay agad siyang binato ni Lucy gamit ang kanyang sapatos. Hanggang makorner siya ni Lucy at agad na ibalik ang bag ni Mrs. Walker. Mauna na po kayo, dalhin ko lang siya sa police station, saad ni Lucy na kinagulat niya. Hanggang tawagan ni Mrs. Walker si Sebastian para pumunta sa police station. Yun ay dahil tatanggap si Lucy ng award dahil sa paghuli ng isang wanted kriminal. Doon ay hiningi ni Mrs. Walker na imbes na bigyan si Lucy ng pera ay isang banner na lang ang ibigay para ma-display niya di umano sa kanilang bahay. Pagdating ni Sebastian sa station ay agad hiningi ng kanyang ina na kuhanan sila ng litreta para ma-post niya agad sa kanyang social media account. Sa pagkakataong iyon ay tuwang-tuwa si Mrs. Walker kay Lucy at nagpasalamat dahil sa kanyang ginawa. Matapos umalis ni Mrs. Walker ay sinabi ni Sebastian kay Lucy na binibigyan sila ng kanyang ina ng pagkakataon na mag-date. Hindi ba't ayaw ako ng iyong ina? Tanong ni Lucy. Kilala ko ang aking ina, kahit ganun siya, alam kong gusto ka na rin niya. Sagot ni Sebastian sabay hawak sa kanyang kamay. Saan tayo? Tanong ni Lucy. Para mag-date, sagot niya. Gayunpaman, sinaad ni Lucy na meron siyang paparating na exam at kailangan niyang maghanda, dahilan upang magdesisyon silang umuwi na lamang. Samantala, natanggap ni Noah Hill ang invitation letter para sa kaarawan ni Sebastian. Doon ay nagtaka siya kung bakit siya inimbita ni Sebastian Walker, ang isa sa pinakamayamang negosyante sa River City. Nang malaman iyon ng kanyang asawa ay na-excite siya. Hindi ba't siya ang pinakamayamang CEO sa River City na wala pang asawa? Dalhin natin si Lily, sigurado akong magugustuhan niya siya. Kapag nangyari iyon, tuloy-tuloy na ang ating pag-angat, saad niya. Kinalaunan, pinuntahan ni Sebastian ang kanyang lola para sunduin. Malapit na ang aking birthday, babalik din kita pagkatapos, saad niya. Nasaan si Lucy? Hindi mo naman siya binoboli, tanong ng kanyang lola. Hindi po. Magiging asawa ko siya. Bakit ko gagawin iyon? Kaya lang, parang ayaw niya sa akin, hindi niya ako binibigyan ng priority, saad ni Sebastian. Ano ka ba? Hayaan mo lang na unahin niya ang pag-aaral niya, mas importante yan sa ngayon, saad ng kanyang lola. Kinalaunan sa hotel, ay dumating na nga ang mga bisita mula sa ibang pamilya. Doon ay tinanong ang pamilya Hill kung bakit sila inimbita ni Sebastian. Hindi kaya interesado si Sebastian sa anak niyo, saad ng isang bisita, bagay na kinatuwa nila. Samantala, sa araw ding iyon ay nagising si Lucy na mataas ang lagnat. Sinabihan niya si Sebastian na huwag na siyang alalahanin at binigyan siya ng birthday gift na siya mismo ang gumawa. Kailangan niyo na pong pumunta sa hotel lola dahil naghihintay ang mga bisita, saad ni Lucy. Pagkaalis nila ay napag-alaman na hindi nakatulog si Lucy buong gabi dahil naalala na niya ang sinabi ng kanyang ina bago mangyari ang insidente, 15 years na ang nakalipas. Naalala niya na pinapaalis na sila ng kanyang ama at gustong itulak ang kanilang divorce. Sinaad din niya na gusto siyang patayin ng kanyang ama. Hanggang sa mangyari na ang sunog na kinamatay ng kanyang ina. Ma, hiwalayan mo na lang siya, sigaw ni Lucy. Hindi pwede anak. Dahil lahat ng negosyo na nakapangalan sa kanya ay nagmula sa aking pamilya. Kapag ediborsyo ko siya ngayon, walang mapupunta sa atin, paano ka na lang, lahat ay mapupunta lang sa kanyang kabit, saad niya. Matapos itago si Lucy sa closet ay agad dumating ang kanyang ama na nagsasabing pirmahan na niya ang divorce paper, sabay santak sa kanya. Kung gusto mo ng divorce, ikaw ang umalis dito kasama ang kabit mo, saad niya. Kung ganun din lang papatayin na kita para tapos na ang problema, sagot ni Noah. Anong ginagawa mo? Baka makulong ka sa ganyan, mas maganda pa, sunugin na natin ang bahay at iwanan siyang malitsen. Pagkatapos, report na lang natin na aksidente ang nangyari, saad ng kanyang kabit. Lahat ng pangyayaring iyon ay naalala ni Lucy. Dahilan upang siya ay mapuyat at magkasakit kinabukasan. Bakit ganun ang aking ama? Naisip niya. Samantala, sa hotel ay nag-alala ang ina ni Sebastian na masyadong late na siyang nakarating. Nasaan si Lucy? Akala ko ba ipapakilala mo siya ngayon bilang girlfriend mo? Tanong ng kanyang ina. Nang makita ni Lily si Sebastian, ay namangha siya dahil hindi niya di umano inaasahan na may itsura eto. Gusto ko siyang mapangasawa, saad niya. Matapos sabihan ni Sebastian ang kanyang lola at mga magulang na umupo na. Ay agad siyang sinalubong ni Mr. Hill. Binati siya nito at binigay ang kanyang calling card. Anytime na kailangan mo ako, tawagan mo lang ang number ko, saad niya. Hanggang ipakilala niya ang kanyang asawa at anak na si Lily. Agad sinabi ni Lily na siya ay nag-aaral ng broadcasting sa isang sikat na paaralan ng bansa.
Gayunpaman, hindi interesado si Sebastian at agad tinanong si Mr. Hill kung siya lang ba ang kanyang anak. Oo, siya lang ang nag-iisa kong anak. Isa siyang kahanga-hangang dalaga dahil sa dami ng talents at kasanayan na meron siya. Saad niya habang iniisa-isa ang sports na meron siya. Doon ay tinanong ni Lily kung pwedeng i-add niya siya sa kanyang WeChat. Nag-aaral ka ng broadcasting, samantalang nasa business ako. Walang dahilan na kailangan natin ng isa't isa, saad ni Sebastian sabay kuha sa number ni Mr. Hill. Nang makita iyon ni na Isabel at Mrs. Martin ay nagtaka sila na wala si Lucy, dahil ang alam nila, ipapakilala ni Sebastian si Lucy bilang kanyang girlfriend sa araw na iyon. Mukhang nagsawa agad sa kanya si Sebastian. Sabi ko na hindi magtatagal, pagsasawaan siya agad, lalo na't isa siyang probinsya ng boring, saad ni Isabel. Samantala, bago umalis ay hinati na ni Sebastian ang cake para mabigyan muna ang kanyang lola. Gayunpaman, kinuha yun ni Isabel na pagkakataon upang mapasa kanya ang first slice, ngunit hindi siya pinansin ni Sebastian. Binigay niya ang first slice sa kanyang lola pagkatapos ay nagpaalam na siyang umalis. Sinigawan siya ni Isabel at tinanong kung saan siya pupunta, pero tuluyan na siyang lumabas. Tumayo ang lola ni Sebastian at tinanong siya kung may gusto ba siya sa kanyang apo. Umuwi na kasi siya para samahan ang girlfriend niyang may sakit. Kung gusto mo hanap kita ng mapangasawa. May kilala akong mayamang negosyante na kamamatay lang ng asawa, gusto mo ipakilala kita, saad niya. Gayunpaman, nagdabog si Isabel at sinabing ayaw niya sa matanda, sabay alis. Sa bahay, agad dumating si Sebastian na nag-aalala sa kondisyon ni Lucy. Bakit nandito ka? Tapos na agad ang party, tanong niya. Sinabi ng doktor na medyo bumaba na ang kanyang lagnat at kunting pahinga na lang para tuluyan na siyang gumaling. Hanggang sabihin ni Sebastian na na-meet na niya si Noah Hill, ang ama ni Lucy. Siya ang pumatay sa aking ina, saad ni Lucy, bagay na gamulat kay Sebastian. Naalala mo na ang nangyari noon, tanong niya. Doon ay sinaad ni Sebastian na alam na niya ang lahat ng nangyari, hanggang sabihin ni Lucy na sinubukan din siyang patayin ng kanyang ama, ngunit hindi siya nagtagumpay. Samantala, hindi makapaniwala si Lily at sinaad na maganda naman, pero bakit malamig si Sebastian sa kanya? Huwag kang mag-alala, kinuha niya ang number ko, ibig sabihin interesado siya, maghintay lang tayo, saad ni Mr. Hill. Dahil doon, natuwa si Lily at muling sinambit na oras na mapang-asawa niya si Sebastian. Ang pamilya Hill ay magiging isa sa pinakamayamang pamilya sa River City. Hanggang magsuhestyon ng ina ni Lily na mag-host sila ng isang dinner party, at imbitahin si Sebastian para umattend. Sinaad niya na mabuting lasingin nila siya at dalhin sa isang kwarto kasama si Lily. Nang sa ganon hindi na siya makawala sa kamay ni Lily. Kinaumagahan, nagulat si Lucy na katabi niya si Sebastian sa kama. Bakit ka nandito? Tanong niya. Hanggang napag-alaman na sunod-sunod ang bangungot niya noong nakaraang gabi kaya't sinamahan siya di umano ni Sebastian na matulog. Sa school, tinanong ni Ava si Lucy kung na publiko na ba ng kanyang boyfriend ang kanilang relasyon. Nagulat si Lucy kung bakit alam niya iyon at agad siyang tinanong kung sino ang informant niya. Hanggang umame Ava na kinausap siya ni Lucas upang kaibiganin si Lucy. Sinaad niya na noong una, ginagawa niya lang iyon para makasecure ng trabaho sa Walkers pagkatapos niyang grow madweight, pero ngayon, napagtanto niya di umano na isa siyang mabuting kaibigan. Agad siyang nag-sorry, na tinanggap naman agad ni Lucy, ngunit sinaad niya na hindi naman siya nakakaawa, dahil lang wala siyang kaibigan. Sa opisina, inabot ni Lucas ang invitation letter mula sa Hill family para di umano sa birthday party ng kanilang anak. Boss, nalaman ko na hindi naman talaga birthday ni Lily ang araw na yon, mukhang set up ka lang para sa kanilang anak, saad ni Lucas. Hindi ako pupunta. Pero sabihin mo kay Mr. Hill, gusto kong makipag-collaborate para sa isang overseas project, bilin sa kanya ni Sebastian. Habang nasa school, pinakita ni Ava kay Lucy ang umiikot na balita online na ang anak ng isang hotel tycoon ay mag-host ng isang birthday party at invited si Sebastian bilang kanyang special na bisita. Agad pinadala ni Lucy kay Sebastian ang umiikot na larawan nila ni Lily, ngunit nang makita niya iyon ay agad niyang tinawagan si Lucy para sabihing fake ang larawan at hindi rin siya pupunta sa nasabing party. Huwag kang mag-alala, ikaw lang ang nasa puso ko at pakakasalan ko, saad ni Sebastian, bagay na lalong nagpalakas sa tibok ng puso ni Lucy. Kumain ka na ba? Kain tayo sa labas mamaya, tanong niya. Sige, daanan kita sa school mo, saad ni Sebastian. Pagkatapos ng tawag ay napaisip siya. Nagseselos na ba siya? Mukhang nahuhulog na siya sa akin, saad niya sabay ngiti. Gayunpaman, biglang dumating si Lucas na nagsasabing nasabihan na niya si Mr. Hill tungkol sa railway project na gagawin overseas. Nang magkita ang dalawa,
Tuwang-tuwa si Mr. Hill na pinagkatiwalaan siyang maging business partner tungkol sa nasabing project. Doon ay muli niyang sinabihan si Sebastian na kung maari ay kailangan ng presensya niya sa birthday ng kanyang anak. Gayunpaman, agad nagsabi si Sebastian na sobrang busy siya at wala siyang oras makadalaw. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Lucy na nagtataka kung bakit amoy alkohol ang kanyang kwarto. Hinanap niya kung saan galing iyon hanggang makita niya si Sebastian na nasa kabila at hindi pa natutulog. Lasing ka ba? Tanong ni Lucy. Konti lang. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang mabigyang hustisya ang pagkamatay ng iyong ina, saad niya. Dahil doon, niyakap siya ni Lucy at sinabing gusto niyang matulog sa tabi niya. Hinalikan niya si Sebastian, ngunit nang tanggalin niya ang kanyang damit ay pinigilan niya siya. Huwag magpadalos-dalos. Hintayin muna nating matapos ang ating kasal, bago tayo gumawa ng iba pang bagay, saad niya. Kinabukasan, dumating si Lucas na nagsasabing wala si Lucy sa school. Nang tawagan siya ni Sebastian ay sinabi ni Lucy na gusto niya munang mapag-isa. Dahil ang araw na iyon ay death anniversary ng kanyang ina. Hanggang napag-alaman na pumunta siya bilang violinist sa birthday banquet ni Lily Hill. Hindi nagtagal ay nagpakilala si Noah Hill bilang chairman ng Hill Group. Ngayon ay ang kaarawan ng nag-iisa kong anak na si Lily Hill, at dahil napakahalaga niya sa akin, ipapamana ko sa kanya ang buong Hills Group, saad niya, bagay na kinainggit ng iba. Gayunpaman, biglang lumabas ang larawan ni Lucy at ng kanyang ina sa screen, na nakuha 15 years na ang nakalipas. Marami ang nakaalala sa panahong iyon, bagay na lalong nagpaalala kina Mr. Hill. Hanggang sabihin ng assistant ni Mr. Hill na buhay pa ang kanyang unang anak na pinangalanan niyang Sofia, na walang iba kundi si Lucy. Sinaad niya na si Sofia ay mukhang nandoon sa loob, dahilan upang ipahaloghog lahat ni Mr. Hill ang buong lugar. Nang malaman nila na napunta siya sa ladies' room, ay agad nilang pinuntahan yon kasama ng kanyang mga gwardya. Hanggang ma-corner siya sa isang tabi. Narito ka ba para ipaghigantay ang nanay mo? Tanong ni Mr. Hill. Nilabas niya ang kutsilyong natagpuan di umano ng kanyang gwardya sa lugar at sinabing, balak mo pala akong patayin ha. Ngayon magsama kayo ng walang kwenta mong ina, saad niya sabay saksak sana sa kanya, pero agad sumigaw si Sebastian na naroroon upang pigilan siya. Doon ay nagulat si Mr. Hill, ngunit nang lapitan ni Sebastian ang babae ay hindi yun si Lucy, bagkus ibang babae ang naroroon. Doon ay tinanong ni Sebastian si Mr. Hill, bakit niyo siya gustong patayin? Agad sinaad ni Mr. Hill na may nagpalit ng litrato sa larawan nilang tatlo ng kanyang pamilya na nasa screen, at siya ang tinuturong salarin. Pero hindi ba't larawan ng iyong namatay na asawa at anak ang naroroon? Hindi ba't pamilya mo pa rin sila? Tanong ni Sebastian. Mahal ko rin naman ang aking yumaong pamilya. Pakiramdam ko lang may komokontrol sa kaarawan ng aking anak, saad niya. Nang magpaalam si Sebastian para umalis ay pinigilan siya at tinanong, narinig namin ang sinabi ng iyong assistant na may asawa ka na, totoo ba yun? Tanong nila. Agad siyang nagsabi ng, no comment, pagkatapos ay umalis na siya. Hanggang napag-alaman na binayaran ni Lucy ang isang janitress at nakipagpalit ng damit para makatakas sa lugar. Napag-alaman din na ang totoong pangalan niya ay Sofia ngunit pinalitan yon ng lola ni Sebastian at ginawang Lucy Hill. Hanggang tawagan siya ni Sebastian na nagtatanong, sabihin mo sa akin ang totoo, nasaan ka ngayon? Nasa bahay, sagot niya. Agad umuwi si Sebastian at nang makita niya si Lucy ay niyakap niya siya ng mahigpit. Pwede ba? Huwag kang gumawa ng mga bagay na hindi ko alam, saad ni Sebastian. Gusto ko siyang patayin, sagot ni Lucy, dahilan upang sabihan siya na hindi sapat ang buhay niya upang gawing kabayaran sa mga ginawa niya. Huwag mong isugal ang buhay mo, para sa isang taong walang kwenta. Saad niya. Kinalaunan, nagtaka si Mr. Hill kung bakit nilalapitan siya ni Sebastian pero hindi ang kanilang anak. Dahil doon, nagdesisyon si Emma na alamin kung sino ang girlfriend ni Sebastian. Kinausap niya si Isabel at tinanong kung siya nga ba ang girlfriend niya. Gayunpaman, sinabi niya na ayaw sa kanya ni Sebastian dahil nahuhamaling siya sa isang probinsyana. Hanggang biglang lumabas si Lucy na agad tinuro ni Isabel. Siya ang girlfriend niya, saad niya, bagay na kinagulat ni Emma. Sa ibang lugar, nagkita sina Lucy at Sebastian para sana sa isang date pero hindi inaasahan ni Lucy na dalhin siya ni Sebastian sa kanyang lolo. Malaki ka na, hindi ko sukat akalain na buhay ka pa. Ang akala ko kasama ka sa pagkamatay ng iyong ina, saad niya. Hanggang iabot niya ang isang papel na binigay ng kanyang ina sa kanya, bago siya mamatay. Kinahapunan, nagulat si Ava at Lucy nang makita si Sebastian na naghihintay sa labas. Nilapitan niya siya at tinanong, anong meron ngayon, magde-date ba tayo? Samahan mo ako, kakain lang tayo sa labas, saad ni Sebastian.
Hanggang napag-alaman na nasa abroad na si Noah Hill para bisitahin ang partnership project nila ng Walker Corporation. Ilang saglit pa ay nakatanggap si Emma ng balita na nahuli si Mr. Hill dahil may kasama di umano siyang prostitute. Sinabi ng kanilang assistant na nagrereklamo ang babae, na nerip di umano siya at humihingi ng pera bilang kabayaran kung hindi mapupunta si Mr. Hill sa bilangguan. Nang tanungin ni Emma kung magkano ang hinihingi ay nagulat siya dahil umaabot yun ng 500 milyon. Ang laki naman, saad niya. Nang makita siya ni Lily ay nagtaka siya sa itsura ng kanyang ina. Doon ay sinabi ni Emma sa kanya ang sitwasyon ng kanyang ama. Dahil doon, nagdesisyon si Emma na maglabas ng 500 milyon mula sa kanilang kumpanya. Ngunit pagkapunta nila doon ay sumalubong sa kanila ang balita na naroroon sa loob ang abogado ng unang anak ni Noah Hill na si Sofia. Doon ay iniabot ng kanyang abogado ang papel kung saan naroroon ang last will ng ina ni Sofia na iniwan niya para sa kanya. Sinaad niya na ayon sa will, anumang oras na mamatay siya, ay mapupunta lahat ang kanyang ari-arian kay Sofia Hill. At hanggat wala siya sa tamang edad, ang share niya ay manage ng kanyang lolo. Ngayong nasa tamang edad na siya, pwede na niyang kunin legally ang nasabing 40% share mula sa Hills Group. Hanggang dumating si Emma at ang kanyang anak na si Lily. Sister-in-law, alam mo bang buhay pa ang anak ni kuya na si Sofia, saad ng bayaw niya na naroroon? Oo, alam ko, sagot ni Emma. Ngunit nang makita niya ang last will ay nagulat siya na 40% ang nakalaan na share niya sa kumpanya. Wala tayong magagawa, alalahanin lang po natin na galing sa parents ng ina ni Sofia ang nagamit na kapital para maipatayo ang negosyo. Kung hindi siya nagbigay, malamang wala yan ngayon, saad niya, dahilan upang sabihin ni Emma na nasa abroad si Mr. Hill at kailangang hintayin muna ang kanyang pagdating. Baka hindi niyo po naiintindihan. Pumunta ako dito para mag-inform at hindi para makipag-negotiate, saad ng abogado. Hanggang malaman niya na naaresto si Mr. Hill abroad dahil di umano sa kasong rape. Humihingi sila ng 500 milyon, saan ako kukuha, saad ni Emma. Nang marinig yun ng abogado ay pinonto niya na dapat huwag nilang kunin yun sa kumpanya dahil personal nilang problema iyon. Kung wala kang hawak na cash, pwede niyong gamitin ang real estate properties niyo para mapabalik niyo siya dito, saad niya. Pagdating ng lunch, muling tinawagan ni Lucy si Sebastian upang magpasalamat sa pagtulong niya sa kanya. Huwag mo nang problemahin ang tungkol sa ginawa ng iyong ama. Basta mag-focus ka lang sa pag-aaral mo. Tandaan mo, hinihintay ko ang pag-graduate mo, saad ni Sebastian. Doon ay sinabi ni Sebastian na nagpadala siya ng abogado para ipaalam sa Hills Group na sa kanya ang 40% share ng kumpanya. At oras na makagraduate na siya ay siya na ang mamamahala sa Hills Corporation. Pero si Noah Hill pa rin ang major shareholder, saad ni Lucy. Sa ngayon lang yan, sagot ni Sebastian. Sa bahay ng mga Hills ay natuwa si Emma na nakapag-ipon na siya ng 500 milyon para mapalabas si Mr. Hill. Gayunpaman, kinwestiyon siya ni Lily sa kadahilanang niloko siya dahil sa babae. Malaking pera na iyan, paano kung gamitin na lang natin iyan, at hayaan na natin siya, saad niya. Gayunpaman, mas naniniwala si Emma na kapag niligtas nila ang kanyang ama ay mas malaki pa ang kikitain niya kumpara sa 500 milyon. Naniniwala din ang kanyang ina, na sa pamamagitan ng kanyang ama, mas marami pang pagkakataon para mapunta si Lily sa mas mayamang pamilya. Sinaad din niya na gagawin niya ang lahat para hindi mapunta kay Sofia ang kumpanya. Kinabukasan, dumating si Noah Hill kasama si Lucas. Doon ay sinaad ni Mr. Hill na nasa top siya at pinagdududahan si Sebastian na nasa likod noon. Totoong may kinasiping akong babae, ngunit siya ang lumapit sa akin. Pagkatapos naming magsiping, hindi ko akalain na idemanda niya ako ng rape. Paliwanag ni Mr. Hill. Hindi mo kayang kontrolin ang pagkauhaw mo, dapat nagdusa ka na doon, saad ni Emma, dahilan upang sabihin ni Mr. Hill na ganun din naman ang ginawa niya sa kanya, kahit pa alam niya na may asawa na siya. Hanggang sabihin ni Emma na pumunta sa kumpanya ang lawyer ni Sofia para ipaalam na meron siyang 40% share. Ilang saglit pa ay nakatanggap si Mr. Hill ng video mula sa kumpanya dahil sa mga taong nagre-rally na huwag tangkilikin ang nasabing hotel. Yun ay dahil rapist di umano ang may-ari. Ano ang gagawin ko? Tumawag ng press conference at humingi ng apology sa harap ng mga tao. No way, hindi ko gagawin yun, saad ni Mr. Hill. Pero sira na ang pangalan mo, nagtetrending ka na sa social media, kung noon, pwede pa etong 8 ago, pero ngayon, hindi na pwede dahil sa social media, saad ni Emma. Para hindi mawala ang lahat sa'yo, magandang elipat mo na ang shares mo kay Lily. Sige na pa, nangangako akong imamanahar ko ta ng maayos, oras na napunta sa akin, bulalas ni Lily.
Doon ay muling nag-isip si Mr. Hill, at sa huli, ay pumayag siya. Dahil doon agad siyang hinila ni Emma para dumiretso na sa opisina at ipahayag ang balita na bababa na siya bilang CEO ng Hills Group at susunod na ang kanyang anak na si Lily. Pagkatapos noon ay muling pumunta ang tumatayong abogado ni Sofia para papirmahin si Mr. Hill tungkol sa 40% share. Gayunpaman, naging matigas si Mr. Hill at pinagpipilitan na gusto niyang makita si Sofia. Dahil alam ng abogado ang pagtangka niya na patayin ang sarili niyang anak ay tinakat niya si Mr. Hill na kapag hindi siya pumirma ay mas mabigat na kaso ang kakaharapin niya. 40% lang naman, sa tingin niya makokontrol niya ako, hindi talaga siya nag-iisip, saad ni Mr. Hill sabay pirma sa agreement. Kinalaunan, nagkita sina Lucy at ang kanyang abogado. Doon ay inabot niya ang equity transfer kay Lucy at binalaan siya na huwag gagawing option ng pagpatay para lang makapaghigantay. Naiintindihan ko po, at dahil wala nang ebidensya sa nangyari 15 years ago, balak kong pa-aim na lang sila sa ginawa nila, kailangan ko lang hanapin ang kahinaan nila, paliwanag niya. Samantala, matapos malaipat ang shares ni Mr. Hill sa pangalan ni Lily ay agad sinabihan ni Emma ang kanyang asawa na pumunta muna sa abroad upang makapag-relax. Sinabihan ni Mr. Hill si Emma na sumama ngunit mas pinili niyang maiwan para masamahan di umano ang kanyang anak sa pagmanahar sa kumpanya. Kinabukasan, muling namili si Mrs. Walker ng mga damit upang ibigay kay Lucy, bagay na pinagtaka niya. Bakit biglang bumait ang nanay mo sa akin? Tanong niya. Sa bahay ng mga Hills ay nagpaalam na si Noah Hill patungo sa ibang bansa. Ngunit hindi nagtagal ay biglang may tumawag kay Emma Clark na nagsasabing hawak nila ang kanyang anak. Magkano ang kailangan mo? Ibibigay ko palayain mo lang ang aking anak, saad ni Emma. Hindi pera ang kailangan ko. 15 years ago, kasama ka sa pagpatay sa asawa ni Noah Hill. Gusto ko lang namang tatayo ka bilang witness sa pagpatay, saad ng lalaki. Kung hindi mo kaya, hindi mo na makikita ang anak mo. Hindi ako binabayaran para gawin ito. Isa lang din akong lumalaban para sa hustisya, dagdag niya. Asawa ko si Noah Hill, bakit ko gagawin yun, saad ni Emma. Sige, kung ganun, hindi mo na makikita ang anak mo. Sagot ng lalaki. Dahil doon, napilitan si Emma na iligtas ang kanyang anak at pumunta sa polis upang tumayong witness kontra kay Noah Hill. Sa police station ay agad nagbigay si Emma Clark ng statement tungkol sa ginawang pang-aabuso ni Noah Hill sa ina ni Lucy, hanggang sa pagpatay niya sa kanya. Hindi nagtagal ay dumating si Hill sa police station at agad kinumpronta si Emma. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako senate up? Tanong niya. Ginawa mo ang mga iyon at ngayon sinisingil ka ay kailangan bayaran mo, saad ni Emma. Oo, pinatay ko siya, pero kasama ka sa accomplice. Ikaw ang nagbigay ng lighter para sindihan ko ang apoy. Paliwanag ni Mr. Hill. Dahil doon, parehas sila na nakulong. Nang malaman ni Sebastian na nakulong si Emma Clark at Noah Hill, ay hindi siya makapaniwala at napatanong siya kung paano nagawa ni Lucy iyon. Kinalaunan, binisita ni Lucy si Mr. Hill sa bilangguan. Ikaw yung violinist, ikaw yung girlfriend ni Sebastian diba? Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Nang magpakilala si Lucy na siya si Sofia, nagulat ang kanyang ama. Sabi ko na ikaw si Sofia, pinagsuspechahan na kita noon pero kinalimutan ko iyon noong sinabi ni Sebastian na anak ka ng kaibigan ng lola niya. Sofia, ama mo ako pero bakit mo ako hinayaang makulong? Hindi mo ba ako papatawarin? Bulalas niya. Hindi mo ba alam na habang pinapatay mo ang aking ina ay nandoon ako at pinapanood kita, saad ni Lucy. Doon ay tinanong niya siya kung paano sila nagkakilala ni Sebastian. Sinabi niya na siya ang tumulong sa kanya at nagpasalamat na kahit papaano ay nagkakilala sila dahil sa ginawa niya. Hanggang bigla siyang nagalit at nagwawala, dahil naatim niya di umano na ay pakulong siya bilang kanyang ama. Mr. Noah Hill, tandaan mong pamunta ako dito para lang makita mo mismo, nabuhay pa ako, saad ni Lucy sabay alis. Kinalaunan, ay graduate na rin si Lucy at Ava. Sa wakas, natapos na rin ang matagal kong paghihintay, saad ni Sebastian. Lucy, hindi na ako makapaghintay na makasama ka, naisip niya. Habang kinukuhanan sila ng pictures ni Ava ay naroon naman si Isabel na nanonood. Hanggang dito na lang yata ang role ko. Tanggapin ko na lang na hindi talaga ako ang nakalaan para kay Sebastian, saad niya. Hindi nagtagal, kumuha na rin sina Lucy at Sebastian ng marriage certificate. Ngayon, pwede na kitang tawagin bilang aking asawa, saad ni Sebastian sabay halik sa kanya. Mga ka-recaps, hanggang dito na lang ang ating kwento. Sana ay may napulot tayong aral sa bawat karakter na ating nasaksihan. Tandaan lang natin na bawat desisyon at aksyon na ating gagawin
ay laging may kaakibat na responsibilidad. Maraming salamat at pagpalain nawa tayo ng Diyos na may likha.